Habang inuubos ni Althea ang kanyang yaman upang isalba ang kumpanya ng asawa, isang patagong video ang sumira sa kanyang mundo. Sa mismong silid na inilaan niya para sa kanilang anak, masayang hinahaplos ng kanyang biyenan ang sinapupunan ng kabit ni Rafael. Ginawa siyang pondo at alipin habang itinataas ang isang huwad na reyna. Ngunit mula sa pagkawasak, isang tahimik at malagim na pagbawi ang kanyang inihanda. Handa ba silang harapin ang puot ng isang babaeng walang ititira sa kanila? Iyan ang totoong tagapagmana ng mga Enriquez. Ang babaeng iyon ay panandaliang ATM lang natin, Rafael. Huwag mong kakalimutan kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ang boses ni Doña Celestina sa loob ng video ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng opisina ni Althea. Sa screen ng kanyang telepono, kitang-kita ang malawak na ngiti ng kanyang biyenan habang hinahaplos nito ang tiyan ng isang babaeng hindi hamak na mas bata sa kanya. Ang babaeng yon ay si Celine, ang sekretarya ng kanyang asawa na madalas niyang padalhan ng pagkain dahil sa awa sa hirap ng buhay nito. Ngunit sa loob ng penthouse na si Althea mismo ang bumili bilang regalo sa anibersaryo nila ni Rafael, ang tanging nakikita niya ngayon ay ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang kanyang asawa, si Rafael, ay nakatayo sa tabi ni Selene, nakayakap sa bewang nito habang ang mga mata ay puno ng pagsinta na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, nakalapag ang isang tumpok ng mga dokumento. Ang huling pahina ay basang-basa pa ng tinta ng pluma. Kakapirma lang ni Althea sa utos na ilabas ang lahat ng perang nasa kanyang personal na trust fund. Ang pondong pinaghirapan niya bilang isang abogado sa loob ng 10 taon upang bayaran ang mga utang ng korporasyon ni Rafael. Inakala niya na sa pagliligtas sa kumpanya, maililigtas din niya ang kanilang pagsasama. Inakala niya na ang kanyang pagpapakasakit ay sapat na upang makita ng kanyang biyenan na siya ay karapat-dapat na ituring na pamilya. Ngunit ang bawat patak ng kanyang pawis at dugo ay tila naging barya lamang na pinaglaruan ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Dahan-dahang binitiwan ni Althea ang kanyang telepono. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog ng tumama sa mesa, ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang malakas na dagundong ng gumuho niyang mundo. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang hanging pumapasok sa kanyang mga baga ay tila naging laso na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Wala siyang mailuwal na hikbi. Ang sakit ay napakalalim at napakabigat, kaya tila nakalimutan ng kanyang katawan kung paano umiyak. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mula sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang mga labi na ngayoy maputla at walang buhay. Tumingin siya sa bintana kung saan ang mga patak ng ulan ay gumuguhit sa salamin, tila mga luhang hindi niya mailabas. Naalala niya ang bawat gabing tiniis niya ang sakit ng mga turok ng karayom sa kanyang balat, ang mga hormone na nagpabago sa kanyang katawan. Lahat ay para lamang magkaroon sila ng anak ni Rafael. Isang anak na magpapasaya kay Doña Celestina. Isang anak na magbubuklod sa kanila. Ngunit habang tinitiis niya ang lahat ng pasakit na yon, mayroon na palang ibang sinapupunang kinalalagyan ng hinahangad nilang tagapagmana. Isang anak na binuo sa loob ng kasinungalingan at pagtataksil. Hinaplos ni Althea ang kanyang sariling tiyan, ang bahagi ng kanyang katawan na madalas laitin ng kanyang biyenan dahil sa pagiging baog o walang silbi. Ang bawat salita ng pang-aalipusta ni Doña Celestina sa nakalipas na mga taon ay isa-isang nagbalik sa kanyang alaala, parang mga bubog na unti-unting bumaon sa kanyang puso. ATM lang natin. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya asawa, hindi siya manugang. Siya ay isang kagamitan lamang na kailangang pigain hanggang sa wala nang matira.
Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang kalooban. Hindi ito galit na sumisigaw, kundi isang malamig at matalim na desisyon. Kinuha niyang muli ang pluma. Ang dokumentong magliligtas sa kumpanya ni Rafael ay naroon pa rin, naghihintay na maipadala sa bangko. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit determinadong kamay, kinuha niya ang isang lighter mula sa drawer. Pinanood niya ang maliit na apoy na dahan-dahang lumalamon sa papel na hawak ang kapalaran ng mga Enriquez. Ang abo ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila sumisimbolo sa dulo ng kanyang katangahan. Para saan pa ang bawat patak ng aking pagsisikap kung ang dulo ay lason pala ang isususukli ninyo sa akin? Ang mahinang bulong ni Althea sa gitna ng madilim na opisina. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. Tumayo siya at inayos ang kanyang buhok. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kawalan na ngayon ay napalitan ng isang mapanganib na liwanag. Habang naghahanda siyang lumabas ng opisina, narinig niya ang banayad na tunog ng pagbukas ng pinto. Sa gitna ng dilim, isang anino ang nakatayo doon. Hindi niya kailangang makita ang mukha nito upang malaman kung sino ang dumating sa gitna ng hating gabi. Ang bawat hakbang ng taong ito ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang laro kung saan ang pinakamalambot na puso ang laging natatalo. Ngunit para kay Althea, ang larong iyon ay tapos na. Ngayon, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Sino ang naglalakas loob na gambalain ang kanyang pag-iisa sa sandaling ito ng kanyang pagkawasak? At hanggang kailan niya kayang dalhin ang maskara ng isang tapat na asawa bago niya tuluyang ubusin ang lahat nang mayroon ang mga taong sumira sa kanyang buhay? Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo. Isandro, ang pinakamalalim na hiwa ay yaong hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng bawat pintig ng puso. Ang boses ni Althea ay hindi nanginig nang bitawan niya ang mga salitang ito sa harap ng kanyang dating guro at pinagkakatiwalaang kovan na si Attorney Isandro Velasco. Sa loob ng madilim na opisina, ang amoy ng nasunog na papel ay nananatili pa rin sa hangin. Tila isang alaala ng katapatang tinupok na ng katotohanan. Si Isandro ay nakatayo sa tapat ng kanyang mesa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa mga abo sa sahig. Alam ng matandang abogado ang bawat sakripisyo ni Althea. Bawat gabing hindi ito natulog upang ayusin ang mga gulo ng pamilya Enriquez. Althea, hiha, sigurado ka ba rito? Ang mahinang tanong ni Isandro habang hinahawakan ang isang bagong folder. Ang hakbang na ito ay wala nang balikan kapag inilipat natin ang mga ari-arian sa ilalim ng shadow clause. Mawawalan ng kontrol si Rafael sa bawat sentimo ng kumpanya ng hindi niya namamalayan. Iyon ang plano, Isandro. Ang tugon ni Althea habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Maganda ngunit walang emosyon. Gusto nilang gawin akong ATM? Sige. Ngunit sisiguraduhin ko na sa oras na subukan nilang mag-withdraw muli, ang buong bangko ang guguho sa ibabaw nila. Huwag muna nating ituloy ang paglilipat ng pondo. Ipagpalit mo ito sa dokumentong magbibigay sa akin ng ganap na kapangyarihan sa oras na mapatunayan ang kanyang pagtataksil. Nang sumikat ang araw, bumalik si Althea sa mansyon ng mga Enriquez. Ang bawat hakbang niya sa malawak na hagdanang gawa sa Nara ay tila isang mabigat na pasanin. Sa loob ng silid-tulugan, naratnan niya si Rafael na kapapasok lang, tila pagod ngunit may bitbit na isang bungkos ng puting rosas. "Honey, gising ka na pala." Ang masayang bati ni Rafael bago lumapit upang halikan si Althea sa pisngi. "Pasensya ka na. Naging masyadong matagal ang meeting namin sa mga Singaporean partners. Halos hindi na ako nakatulog para lang masiguradong magiging maayos ang lahat para sa atin." Isang matalim na sakit ang gumapang sa dibdib ni Althea nang maamoy niya ang kanyang asawa.
Hindi amoy ng kape o sigarilyo ang dala nito mula sa opisina. Sa halip, ang malamyos at nakakahilong amoy ng sampagita at mamahaling pabango ng babae ang humahalimuyak sa suot nitong polo. Iyon ang amoy ni Selene. Ngunit sa halip na isang palang rosas sa mukha nito, ngumiti si Althea, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ayos lang, Rafael. Alam ko naman kung gaano ka nagpapagal para sa pamilyang ito. Ang sagot niya, na may diin sa bawat salita. Kinuha niya ang mga rosas at inilagay sa florera. Bawat tinik na tumatama sa kanyang balat ay tila paalala ng kanyang bagong misyon. Sa hapagkainan ng almusal, ang kapaligiran ay tila isang entablado ng dulaan. Si Doña Celestina ay nakaupo sa kabisera, marangya ang suot, kahit sa loob ng bahay, habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsa. Ang bawat kalansing ng kutsara sa porselanang plato ay tila isang babala. Althea, ang panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng kamandag. Nakita ko ang mga gamot sa banyo mo. Mukhang hindi pa rin nagtatagumpay ang huling procedure. Alam mo, ang pagiging asawa ay hindi lang tungkol sa pagpirma ng mga papeles sa kumpanya. Ang pinakamahalagang tungkulin ng isang babae ay ang magbigay ng tagapagmana. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang dugong magpapatuloy sa ating pangalan. Huwag mong hayaang mapahiya si Rafael dahil sa kakulangan mo. Nanatiling nakayuko si Althea. Dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Opo, Mama. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya. Ang mahinahon niyang sagot. Ang bawat salita ni Doña Celestina ay tila isang gasgas sa kanyang kaluluwa. Isang paalala na para sa kanila, siya ay isang depektibong kagamitan lamang. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Althea sa laundry room upang ayusin ang mga damit ni Rafael. Doon, sa gitna ng init ng plansa, isinagawa niya ang kanyang sariling ritual. Ipinatong niya ang polo ni Rafael sa board. Ang singaw mula sa plansa ay bumabalot sa kanyang mukha. Tila nagsisilbing maskara ng kanyang pighati. Habang pinaplansa niya ang kwelyo, nakita niya ang isang maliit na bahid ng pink na lipstick na hindi natanggal sa labada. Sa halip na magalit, maingat niyang pinlansya ang bahaging iyon. Itinago ang ebidensya sa ilalim ng isang perpektong tupi. Gusto niyang manatiling kampante si Rafael. Gusto niyang maniwala ang asawa niya na siya pa rin ang bulag at tangang asawa na handang mamatay para sa kanya. Maging kampante ka lang, Rafael. Ang bulong ni Althea habang pinagmamasdan ang perpektong linyang nagawa ng plansa. Dahil ang bawat tupi na ginagawa ko ngayon ay siyang magsisilbing lubid na bibigti sa inyong lahat. Bumalik si Rafael sa kanyang tabi. May dalang balita na tila isang huling hudyat ng pagsisimula ng gulo. Honey, may kinuha akong bagong assistant para sa kumpanya. Kailangan ko ng makakatulong sa mga personal na schedule ko para mas marami tayong oras na magkasama. Isinama ko siya rito para maipakilala sa'yo. Celine ang pangalan niya. Napatigil ang mundo ni Althea. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nakatayo sa pintuan. May suot na puting damit na tila isang anghel. Ngunit ang mga mata ay puno ng mapangaping tagumpay. Sino ang may lakas ng loob na magdala ng ahas sa sarili nilang tahanan? At hanggang kailan kayang tiisin ni Althea ang presensya ng babaeng umaagaw sa bawat hininga ng kanyang buhay bago tuluyang sumabog ang kanyang katinuan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang asawa ay ang makitang nagiging estranghero ka sa sarili mong pamamahay, habang ang isang estranghero ay unti-unting nagiging reyna sa iyong pwesto. Ang bawat hakbang ni Celine sa loob ng silid-kainan ay tila isang mariing dagan sa dibdib ni Althea. Suot ang isang puting bestido na tila sumisimbolo sa pekeng kapurihan, naglakad ang babae nang may kasiguraduhan sa sarili. Ang kanyang boses
na sadyang pinaliit at pinatatamis ay umalingaw-ngaw sa buong paligid habang binabati niya si Doña Celestina. Ma'am, pasensya na po kung nakakaabala ako sa inyong hapunan. Gusto ko lang po talagang masigurado na maayos ang mga schedule ni Sir Rafael para bukas. Ang wika ni Celine, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ni na Rafael at Althea, may kasamang lihim na ngising tangingong ang isang sugatang asawa lamang ang makakaramdam. Naku, Hija, huwag kang mag-alala. Napakalaki ng pasasalamat ko na narito ka para tulungan ang anak ko. Alam mo naman dito sa bahay, tila walang kabuhay-buhay ang paligid dahil sa kakulangan ng sigla. Ang sagot ni Doña Celestina na sadyang itinuon ang tingin kay Althea. Umupo ka rito sa tabi ni Rafael. Mas mabuti pang narito ka kaysa sa mabulok ka sa opisina ng mag-isa. Nanatiling tahimik si Althea. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa kanyang plato. Ngunit ang kanyang pandama ay tila isang matalas na radar. Sa tapat ng lamesa, sa makintab na salamin ng kabinet ng mga kristal, nakita niya ang isang tagpong nagpabaligtad sa kanyang sikmura. Sa ilalim ng lamesa, dahan-dahang itinaas ni Celine ang kanyang paa at marahang hinaplos ang binti ni Rafael. Ang kanyang asawa ay hindi lumayo. Sa halip, nakita ni Althea ang bahagyang panggiti nito habang kunwa-kunwari ang umiinom ng tubig. Isang matinding panginginig ang dumaan sa mga daliri ni Althea, ngunit agad niyas itong itinago sa pamamagitan ng pagkuha ng isang maliit na mangkok ng sili. Sa bawat pagpiga niya sa sili sa kanyang sausawan, tila ang sariling puso ang kanyang dinudurog. Kain ka pa, Selene, Hija. Ang mahinahong sabi ni Althea na bumasag sa tawanan ni na Rafael at ng kanyang ina. Inilipat niya ang mangkok ng maanghang na sausawan sa harap ng dalaga. Kailangan mo ng maraming lakas. Hindi biro ang pag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ng asawa ko. Lalo na sa mga bagay na akala niya ay hindi ko napapansin. Napatigil si Celine sa kanyang pagkilos. Ang tamis ng kanyang nangiti ay sandaling naglaho, napalitan ng isang bakas ng takot na agad din niyang itinago. Salamat po, Ma'am Althea. Napakabait niyo po talaga. Ang tugon nito bago pilit na kumagat sa pagkaing inalok sa kanya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, ang bawat papuri ni Doña Celestina kay Selene ay tila mga latay ng latigo sa likod ni Althea. Pinag-uusapan nila ang hinaharap ng kumpanya, ang mga plano sa bakasyon, at ang mga pangarap na tila hindi nakasama si Althea. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong hindi nakakalimot sa tunay na reyna ng tahanan. Dahan-dahang lumapit si Manang Rosa, ang matandang buem na nag-alaga kay Althea simula nang pumasok ito sa pamilya Enriquez. Dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Humakbang siya patungo sa dulo ng lamesa kung saan nakaupo si Selene. Tila isang aksidente, ngunit may kasiguraduhan, bahagyang tumagilid ang mangkok sa kamay ng matanda. Ang mainit na sabaw ay dahan-dahang kumalat sa puting bestido ni Celine, nag-iiwan ng isang malaking mantsa ng taba at dumi. Ang init nito ay nagdulot ng isang mabilis na pagtayo at pagkislot ng dalaga, habang ang kanyang mukha ay namula sa galit na hindi niya mailabas. Ay, pasensya ka na, Hija. Ang mga kamay ko ay talagang nanginginig na sa katandaan. Ang paumanhin ni Manang Rosa na may tonong tila nagmamalasakit, ngunit ang mga mata ay diretso sa mga mata ni Althea, nagpapadala ng isang lihim na mensahe ng suporta. Manang, ano ka ba? Napakaingat mo naman. Ang paggalit na sigaw ni Rafael habang tinutulungan si Celine. Celine, napunasan ang damit. Hayaan mo na, Rafael. Aksidente lang ang lahat. Ang malamig na sabat ni Althea. Manang Rosa, kumuha ka na lang ng basahan. Selene, baka gusto mong magpalit muna sa banyo? Mukhang masyadong malalim ang mantsa para matanggal agad. Pagkatapos ng kaguluhan, habang ang lahat ay abala sa paglilinis, dahan-dahang tumayo si Althea at nagtungo sa pasilyo patungo sa kanyang silid. Sa kanyang pagdaan, sa pintuan ng silid-aklatan ni Doña Celestina,
Narinig niya ang mahinang bulungan. Tumigil siya at idinikit ang kanyang tenga sa malamig na kahoy ng pinto. Huwag kang mag-alala, Celine. Ang mantsang iyan ay madaling labhan. Ang boses ni Doña Celestina ay puno ng katiyakan. Ang mahalaga ay ang sinapupunan mo. Kailangan nating bilisan ang plano. Kapag napatunayan nating may dala ka ng apo para sa akin, madali na nating mapapaalis ang baog na yan sa buhay ni Rafael. Konting tiis na lang, magiging ganap na Enriquez ka na rin. Naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng pasilyo ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang 5 taong paninilbihan. Hindi na lang pala ito tungkol sa isang gabi ng pagkakamali. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang dangal at pagkatao. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pangako ng paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang inihanda. Isandro? Simulan mo na ang pag-track sa lahat ng bank accounts ni Rafael. Gusto kong malaman kung bawat sentimong ginagastos niya para sa babaeng yon ay galing sa kumpanya o sa aking sariling bulsa. Sa dilim ng pasilyo, ang mga mata ni Althea ay nagniningning sa gitna ng kanyang mga luhang hindi na tumutulo. Ang bawat bulong ng kanyang mga kaaway ay magsisilbing gabay sa kanyang pagbuo ng isang bitag na walang sino man sa kanila ang makakatakas. Gaano kabilis kayang palakihin ng isang kasinungalingan ang isang bata sa loob ng sinapupunan? At ano ang gagawin ni Althea kapag nalaman niyang ang mismong pundasyon ng kanyang tahanan ay matagal na palang inaanay ng mga taong itinuring niyang pamilya? Ang isang halik ay hindi laging tanda ng pagmamahal. Minsan, ito ay ang pinakamabuting paraan upang busalan ang katotohanan at itago ang talim ng isang pagtataksil. Habang nakatingin si Althea sa kanyang refleksyon sa salamin, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkamuhi sa sarili. Suot niya ang isang itim na silk dress na sadyang binili ni Rafael para sa gabing ito. Ang kanyang asawa ay tila nagbabalik sa pagiging ideal husband, mapagmahal, maalalahanin, at puno ng mga matatamis na salita. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Rafael, alam ni Althea na may nakatagong patibong na naghihintay na sumilo sa kanya. "You look stunning, honey," ang bulong ni Rafael habang dahan-dahang inilalagay ang isang kwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ng alahas ay tila isang kadena na sumasakal sa kanyang hininga. "I'm so sorry kung naging busy ako lately. I want this night to be about us. Just you and me, like the old times." Tumangulang si Althea. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sumakay sila sa sasakyan at nagtungo sa isang eksklusibong restaurant na matatagpuan sa tuktok ng isang gusali kung saan matatatanaw ang buong ningning ng Maynila. Ang bawat haplos ni Rafael sa kanyang kamay habang nagmamaneho ay tila isang malansang bahid na gusto niyang hugasan ng asido. Sa gitna ng hapunan, habang ang musika ay banayad na umaaliw sa paligid at ang mga kandila ay nagbibigay ng madramang liwanag, dahan-dahang binitiwan ni Rafael ang kanyang tinidor. Kinuha niya ang kamay ni Althea at tinitigan ito nang may kunwari ang pagsinta. "Althea, alam mo naman na ang kumpanya ang tanging pamana na maiiwan ko sa susunod nating henerasyon, di ba?" Ang panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "We're facing some technicalities with the expansion. I was thinking, if we could merge your family's land in Cavite into the Enriquez Holdings, it would secure our position, and more importantly, it would secure our future child's inheritance. Para sa atin din naman ito, honey." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang lupain sa Cavite ay ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang yumaong mga magulang, ang kanyang huling sandata at kanlungan. Ngayon, nais itong lamunin ng asawang matapos siyang pagtaksilan
ay may kapal pa ng mukhang gamitin ng anak na alam nitong wala naman sila bilang dahilan. Dahan-dahang inilabas ni Rafael ang isang folder mula sa kanyang bag. Isang kasulatan ng paglilipat ng ari-arian. I already had the papers drafted. Ang kailangan na lang ay ang pirma mo upang formal na maging bahagi ka ng board of directors na may ganap na kontrol. It's a sign of my trust in you, Althea. Tinitigan ni Althea ang dokumento. Alam niya ang bawat butas ng batas na nakatago sa bawat talata nito. Ngunit alam din niya na kailangan niyang kagatin ng pain upang maisagawa ang sarili niyang plano. Kinuha niya ang kanyang pluma, ang kanyang kamay ay matatag at walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako sa iyo, Rafael, dahil alam ko na hinding-hindi mo ako magagawang saktan o lokohin, ang sabi ni Althea habang marahang isinusulat ang kanyang lagda. Hindi alam ni Rafael na sa ilalim ng pahinang iyon ay may isang annex na lihim na ipinasok ni Attorney Isandro, isang kondisyon na nagsasabing ang lahat ng ari-ariang ililipat ay automatikong babalik kay Althea, kasama ang lahat ng interes ng kumpanya sa oras na mapatunayan ang marital infidelity o pagtataksil sa kasal. Mabilis na kinuha ni Rafael ang folder at maingat itong itinago sa kanyang pocket ng coat, tila isang kayamanan na matagal niyang hinintay. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay sapat na upang masuka si Althea sa kanyang kinakain. Sa biyahe pauwi, nanatiling tahimik si Althea. Binuksan niya ng bahagya ang bintana ng sasakyan, hinahayaang pumasok ang malamig at malakas na hangin ng gabi. Gusto niyang tangayin ng hangin ang amoy ng pabango ni Rafael na tila lason sa loob ng sasakyan. Bawat hininga niya ay tila paglilinis ng kanyang sistema mula sa kasinungalingang binalot sa kanya sa loob ng maraming taon. May kailangan lang akong balikan sa opisina, honey. Mauna ka na sa loob. I'll just check some last-minute emails para ma-process na natin itong papers bukas, ang sabi ni Rafael. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon, hinalikan niya si Althea sa noo bago mabilis na muling pinaandar ang sasakyan. Pumasok si Althea sa loob ng bahay, ngunit hindi siya nagtungo sa kanilang silid. Nanatili siya sa madilim na sala, hawak ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang lihim na application, isang GPS tracker na ipinakabit niya sa ilalim ng sasakyan ni Raf. Noong nakaraang linggo sa tulong ng isang pribadong investigador. Ang maliit na pulang tuldok sa screen ay dahan-dahang gumagalaw sa mapa. Hindi ito patungo sa Makati Business District kung saan matatagpuan ang opisina ng mga Enriquez. Sa halip, ang tuldok ay tumigil sa isang pamilyar na lokasyon sa Bonifacio Global City, ang gusali kung saan matatagpuan ang penthouse na binili niya para sa kanilang anibersaryo. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na pagtanggap. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa piling ng ibang babae. Gamit ang sasakyang siya ang nagbayad, sa loob ng bahay na siya ang bumili, bitbit ang dokumentong akala nito ay magpapabagsak sa kanya. Sapat na ba ang isang pirma upang tapusin ang isang buhay ng pagtitiis? At hanggang kailan kayang panoorin ni Althea ang bawat hakbang ng kanyang asawa bago niya tuluyang hilahin ang mitya ng pagsabog na magpapaguho sa mundo ng mga Enriquez? Ang pinakamasakit na uri ng laro ay ang hayaan mong maniwala ang iba na ikaw ang talo, habang unti-unti mong binubuo ang mundong kailanman ay hindi nila magagiba. Sa loob ng kusinang nababalot ng kadiliman, nakaupo si Althea sa harap ng lamesang gawa sa marmol. Ang tanging liwanag na nagmumula sa screen ng kanyang telepono ay tila isang malupit na paalala ng bawat kasinungalingang kinakain niya araw-araw. Ang maliit na pulang tuldok sa GPS ay nananatiling hindi gumagalaw sa Bonifacio Global City. Doon, sa loob ng penthouse na pinaghirapan niyang bayaran, ang kanyang asawa ay kasalukuyang gumagawa ng mga bagong alaala kasama ang ibang babae. Naramdaman ni Althea ang unti-unting panunuyo ng kanyang mga mata.
Wala nang luhang lumalabas. Tanging ang tuyot na sakit sa kanyang lalamunan ang nananatili. Ang lamig ng sahig na dumadampi sa kanyang mga paa ay tila gumagapang paitaas, patungo sa kanyang puso na matagal nang naging yelo. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig niya ang bawat lait at pasaring ni Doña Celestina tungkol sa kanyang pagiging baog at kulang bilang isang babae. Isang banayad na tunog ng paghakbang ang bumasag sa katahimikan. Hindi nagtagal, bumukas ang maliit na ilaw sa ibabaw ng lababo, nagbibigay ng malambot at madilaw na liwanag sa paligid. Doon ay nakatayo si Manang Rosa. Suot ang kanyang lumang duster at may dalang isang maliit na kaldero. Hindi nagtanong ang matanda. Hindi rin ito nagsalita. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa kalan at sinimulang initin ang inihandang arroz caldo. Ang amoy ng luya at bawang ay dahan-dahang napuno ang hangin. Isang pamilyar na amoy na nagpabalik kay Althea sa kanyang kabataan. Noong ang tanging problema niya ay ang mga sugat sa tuhod at hindi ang sugat sa kaluluwa. Inilapag ni Manang Rosa ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Althea bago marahang ipinatong ang kanyang kulubot na kamay sa balikat ng dalaga. Umiyak ka lang anak, nandito ang nanay. Ang mahinang bulong ni Manang Rosa. Ang boses nito ay puno ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait kay Althea sa loob ng bahay na ito. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang iyong kabutihan. Ang bawat paghihirap ay may katapusan at ang bawat luhang inilabas mo ay magsisilbing tubig na magpapatubo ng iyong bagong lakas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Althea ay gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig habang ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Walang malakas na sigaw. Tanging ang mabibigat na paghinga at ang tahimik na pagdaloy ng sakit na binalot niya ng bakal sa loob ng maraming taon. Hinayaan niya ang sarili na maging mahina sa bisig ng tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Manang Rosa at nagtungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. Inilapag niya ito sa harap ni Althea nang may pag-iingat, tila ba hawak niya ang isang marupok na lihim. Althea, alam kong matagal mo nang sinisisi ang iyong sarili dahil hindi kayo magkaroon ng anak. Ang simula ni Manang Rosa habang binubuksan ang kahon. Ngunit may mga bagay na sadyang itinatago ng kadiliman upang manatiling makapangyarihan ang mga mapang-api. Noong nakaraang buwan, habang naglilinis ako sa library ni Doña Celestina, nakita ko ang mga papel na ito na nakatago sa likod ng mga lumang libro. Inilabas ni Althea ang isang exap jaito o vang tubenchang. Dala niyang bangbaw kao ite, bakit ko aset ngim adien, tumoy namchuk nung bago pa man sila ikasal ni Rafael. Habang binabasa niya ang bawat linya ng terminolohiyang medikal, ang kanyang mga mata ay tila nagniningas sa galit at gulat. Ang mga dokumento ay malinaw na nagsasabing si Rafael Enriquez ay may kondisyong azoospermia, isang permanenteng kalagayan kung saan ang isang lalaki ay hindi kailanman magkakaroon ng kakayahang makabuo ng anak. Isang katotohanang matagal nang alam ni Doña Celestina, ngunit pinili nilang itago at ipasa ang lahat ng sisi at kahihiyan kay Althea upang mapanatili ang dangal ng kanilang anak na lalaki. Naramdaman ni Althea ang isang malamig na pagtawa na namumuo sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang insultuhin siya, ipakain sa kanya ang mga gamot na nakakasira ng katawan at ipahiya siya sa harap ng ibang tao dahil sa isang kapansanan na hindi naman sa kanya. At ngayon, ginagamit pa nila ang pagbubuntis ni Selene upang tuluyan siyang palayasin. Gayong alam nila ang katotohanan. Salamat Manang Rosa, hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibinigay mong sandata sa akin, ang sabi ni Althea habang mahigpit na hinahawakan ang mga papel. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng lungkot. Ito ay naging matalas, malamig,
at puno ng determinasyon. Tumingin si Althea sa bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa abot-tanaw. Ang gabi ng kanyang pagdurusa ay tapos na. Ngayong hawak na niya ang katotohanan tungkol sa tagapagmana na ipinagmamalaki ng mga Enriquez, handa na siyang simulan ang tunay na pagguho ng kanilang imperyo ng kasinungalingan. Sino ang tunay na ama ng batang dinadala ni Selene kung alam ni Rafael na baog siya? At hanggang kailan kayang panindigan ni Rafael ang kanyang pagiging ama bago siya tuluyang lunurin ang sarili niyang mga lihim? Ang pinakamatalinong magnanakaw ay hindi yaong mabilis tumakbo, kundi yaong nag-iiwan ng ebidensya sa bawat hakbang dahil sa labis na kumpiyansa sa kanyang sarili. Malamig ang bawat hininga ni Althea habang pinagmamasdan niya ang screen ng kanyang computer sa loob ng kanyang pribadong opisina. Sa harap niya ay nakabuklat ang mga digital records na ipinadala ni Attorney Isandro. Bawat numero, bawat petsa, at bawat transaksyon ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang malagim na larawan ng kataksilan. Sa loob ng 3 taon, dahan-dahang binubutas ni Rafael ang pondo ng kumpanya, ang pondong si Althea ang nagpuno upang ibuhos sa mga luho ni Celine, isang mamahaling kondominium, isang kulay rosas na sasakyan, at mga alahas na sadyang binili gamit ang Corporate Representation Fund. Bagi mo bumaranan ka. Habang abala siya sa paglilista ng mga ebidensya, bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Celine, bitbit ang ilang shopping bags mula sa mga mamahaling brands sa Paris. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa, at ang kanyang kilos ay tila siya na ang may-ari ng gusaling ito. Ma'am Althea, pinapabigay po ni Sir Rafael. Sabi niya, baka gusto niyo raw pong palitan ang luma niyong bag. Masyado na raw kasing mukhang pangtrabaho ang suot niyo. Ang wika ni Celine ng may halong panunuya. Inilapag niya ang isang bagong Hermes bag sa lamesa ni Althea, ngunit hindi ito tiningnan ng abogado. Salamat, Celine. Sabihin mo kay Rafael na appreciate ko ang pagiging maasikaso niya. Ang mahinahong sagot ni Althea. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Nga pala, mukhang marami kang pinamili ngayong araw. Sigurado ka bang hindi ka napapagod? Ang pagbubuntis ay hindi biro, lalo na kung kailangan mong dalhin ang bigat ng lahat ng iyong mga lihim. Napatigil si Celine. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? Wala naman. Sinasabi ko lang na ang bawat resibo ng iyong mga pinamili ay kasing halaga ng katotohanan, ang makahulugang dagdag ni Althea. Maari mo na akong iwan. May mga dokumento pa akong kailangang tapusin na magdedesisyon sa hinaharap ng kumpanyang ito. Nang makalabas si Celine, dahan-dahang kinuha ni Althea ang telepono at kinuhanan ng larawan ang Hermes bag kasama ang serial number nito. Alam niya ang bawat galaw ni Rafael. Alam niya na ang perang pambili nito ay galing sa dividend na dapat sana ay para sa mga empleyado. Ngunit higit sa lahat, alam niya ang isang bagay na hindi alam ni Celine. Ang batang dinadala nito ay hindi kailanman magiging isang Enriquez. Sa hapon ding iyon sa mansyon, nadatna ni Althea si Doña Celestina na abala sa pagpili ng mga baby clothes sa sala. Ang paligid ay puno ng mga asul at puting tela. Tila ba sigurado na ang matanda na lalaki ang magiging apo nito? Althea, tingnan mo itong set na ito. Napakaganda, di ba? Ito ang isusuot ng aking apo sa kanyang binyag. Ang masayang sabi ni Celestina habang hinahaplos ang isang maliit na sapatos. Mabuti na lang at dumating si Celine sa buhay ni Rafael. Kung aasa lang ako sa'yo, baka mamatay akong walang tagapagmana. Dapat kang magpasalamat na kahit paano ay may magpapatuloy ng pangalan natin. Ngumiti si Althea, isang ninang ngiting tila isang matalim na labaha. Opo, Mama. Talagang milagro ang pagbubuntis ni Selene. Isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Sisiguraduhin ko po na sa tamang panahon, lahat tayo ay makakatanggap ng nararapat para sa atin.
Lumapit si Althea sa matanda at dahan-dahang inayos ang buhok nito, isang kilos na tila pagmamahal ngunit puno ng paniningil. Ma'am, alam niyo po ba na ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na halaga? At kapag dumating ang araw ng bayaran, kahit ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi kayang bayaran ang kanyang dangal. Napatitig si Doña Celestina kay Althea, tila naramdaman ng lamig sa boses ng kanyang manugang. Ano bang pinagsasabi mo, Althea? Masyado ka na yata nagiging madrama dahil sa inggit. Hindi po ito inggit, Mama. Ito po ay paghahanda. Ang huling sabi ni Althea bago siya tumalikod at nagtungo sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang kwarto, binuksan ni Althea ang kanyang laptop at tiningnan ang huling report ni Attorney Isandro. Nakita niya ang isang kakaibang transaksyon, isang malaking halaga ng pera na inilipat ni Rafael sa isang pribadong ospital sa ibang bansa noong nakaraang buwan. Hindi ito para sa check-up ni Celine, ito ay para sa isang pangalan na hindi niya inaasahan. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang bawat piraso ng ebidensya ay handa na. Ang bitag ay nakalatag na ng perpekto. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang pagkakataon upang hilahin ang mitya. Sino ang taong pinadalhan ni Rafael ng malaking halaga sa ibang bansa? At ano ang gagawin ni Althea kapag nalaman niyang ang kataksilan ng kanyang asawa ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya? Hindi ka na nakakatulong sa kumpanya, Althea. Ang iyong isipan ay tila katulad ng iyong sinapupunan. Tuyo, walang pakinabang, at unti-unting namamatay sa kawalan ng bunga. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid ni Althea. Bit-bit ang amoy ng luma at mapanghi na kapangyarihan. Nakatayo ang matanda sa tapat ng kama, hawak ang isang makapal na asul na folder. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakaliwanag, ngunit sa loob ng kwartong ito, sadyang ipinid ni Althea ang mga kurtina upang manatili ang dilim. Ito ang entabladong inihanda niya. Isang piitan kung saan siya ang biktima at ang kanyang mga kaaway ang mga hukom. Narito ang mga dokumento para sa pagbibitiw mo bilang Chief Legal Counsel at Senior Consultant ng Enriquez Holdings. Ang pagpapatuloy ni Celestina habang inilalapag ang folder sa kandungan ni Althea. Masyado ka ng unstable dahil sa mga hormones na itinuturok mo sa sarili mo. Ang kumpanya ay nangangailangan ng leader na may malinaw na isip, hindi isang babaeng nalulunod sa sarili niyang inggit at depression. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinalabo niya sa pamamagitan ng hindi pagtulog ng maayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga labi ay tuyot. Sa paningin ng kanyang biyenan, siya ay isang babaeng tuluyan ng nawasak. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kuko ay mariing nakabaon sa kanyang palad. Isang paalala na ang bawat insulto ay isang utang na may malaking interes. Mama, hindi ko po kayang iwan ang kumpanya. Ang mahina at nanginginig na boses ni Althea, tila isang batang nagmamakaawa. Iyon na lang po ang natitira sa akin. Iyon lang po ang paraan para makatulong ako kay Rafael. Nakatulong ka na, Althea. Sapat na ang perang ibinigay mo. Ang sabat ni Rafael na biglang pumasok sa silid, kasunod si Celine. Ang kanyang asawa ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pati ang mga board members ay nagtatanong na kung bakit palagi kang wala sa sarili sa mga meetings. Para rin ito sa ikabubuti mo. Magpahinga ka muna. Hayaan mong si Celine ang humawak ng iyong mga responsibilidad bilang pansamantalang proxy. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celine sa likod ni Rafael. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang kamay ni Althea nang may kunwari ang malasakit. Ma'am Althea, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang kumpanya nyo, gaya ng pag-aalaga ko kay Sir Rafael.
Mag-focus na lang po kayo sa inyong pagpapagaling. Naramdaman ni Althea ang init ng galit na nanalaitay sa kanyang mga ugat, ngunit hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Kinuha niya ang pluma mula sa ibabaw ng side table. Ang kanyang kamay ay sadyang pinanginig niya habang itinatapat ang dulo ng panulat sa papel. Sige, kung ito ang makakapagpatahimik sa inyo, ang bulong ni Althea. Isinulat niya ang kanyang lagda sa ibabaw ng mga papeles. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang dulo ng kutsilyo na itinarak niya sa puso ng kanyang sariling karera. Mabilis na kinuha ni Doña Celestina ang folder, tila natatakot na baka magbago pa ang isip ng manugang. Mabuti naman at naintindihan mo rin. Rafael, dalhin mo na ito sa opisina at ipanotaryo agad. Selene, ihanda mo na ang anunsyo para sa mga stockholders. Nang makalabas ang tatlo, mabilis na naglaho ang pagkawasak sa mukha ni Althea. Tumayo siya mula sa kama nang may liksi at determinasyon. Nagtungo siya sa kanyang cabinet at kinuha ang isang nakatagong satellite phone. Tinawagan niya si Attorney Isandro. Isandro, kinuha na nila ang pain. Nilagdaan ko na ang management transfer. Ang sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Ngunit tiyakin mong ang lahat ng desisyong gagawin ni Celine ay dadaan sa shadow audit na inihanda natin. Sa oras na magsimula siyang gumalaw ng pondo, ang bawat pirma niya ay magsisilbing ebidensya ng malversation. Nakahanda na ang lahat, Althea. Ang tugon ni Isandro mula sa kabilang linya. Ngunit mag-ingat ka. Ang ginagawa mo ay parang paglalakad sa gitna ng apoy habang nakasuot ng damit na gawa sa papel. Hayaan mo silang maniwala na nasusunog ako, Isandro. Ang sagot ni Althea habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahil kapag natupok na ang lahat, makikita nila na ako ang tanging natitirang nakatayo sa gitna ng abo. Lumapit si Manang Rosa sa pintuan, dala ang isang baso ng gatas. Nakita ng matanda ang pagbabago sa aura ni Althea at dahan-dahang tumango. Isang maliit na papel ang iniabot ni Manang Rosa sa kanya. Ito ay isang listahan ng mga tawag mula sa telepono ng mansyon na ginawa ni Doña Celestina noong nakaraang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Althea nang makita ang isang numero. Hindi ito numero sa loob ng Pilipinas. Ito ay isang numero mula sa isang fertility clinic sa Spain. Isang pangalan ang nakasulat sa tabi nito, Emilia. Napatigil ang paghinga ni Althea. Sino si Emilia? At bakit tumatawag si Doña Celestina sa isang fertility clinic sa ibang bansa? Gayong ipinagmamalaki nilang buntis na si Celine. Ang bawat hakbang ng kanyang mga kaaway ay tila isang madilim na labyrinth na may mas malalim pang sikreto. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap bilang isang talunang asawa, isang bagong panganib ang nagsisimulang sumulpot mula sa nakaraan ng pamilya Enriquez. Ano ang kinalaman ng clinic sa Spain sa pagbubuntis ni Celine? At handa ba si Althea na harapin ang katotohanang ang kanyang buong kasal ay binuo sa isang mas malaking eksperimento kaysa sa inaakala niya? Hindi karapat-dapat ang gintong ito sa isang babaeng tuyot ang sinapupunan. Ang alahas na ito ay para sa nagdadala ng buhay, hindi para sa isang pabigat na katulad mo. Ang bawat salita ni Doña Celestina ay tila isang matalim na kuko na bumaon sa puso ni Althea. Sa gitna ng malawak na sala ng mansyon, habang ang mga kasangkapan ay nagniningning dahil sa paglilinis na mismong si Althea ang nangasiwa, isang marahas na kilos ang naganap. Hinawakan ni Celestina ang pulso ni Althea at pilit na tinanggal ang pulseras de heredera, isang antigong gintong bracelet na pinalamutian ng mga brilyante, ang simbolo ng pagiging pangunahing asawa sa pamilya Enriquez. Sa loob ng 5 taon, iniingatan ni Althea ang bracelet na ito nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Ito ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na tinanggap siya ng pamilyang ito noong araw ng kanyang kasal. Ngunit ngayon, sa harap ni Rafael na nakatayo lamang sa isang tabi at ni Celine na may mapanuyang ngiti,
Ang huling bakas ng kanyang dangal ay pilit na kinuha sa kanya. Mama, ibigay niyo po yan kay Celine. Ang mahinang sabi ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Althea. Mas kailangan niya ng proteksyon at pagkilala ngayon dahil sa dinadala niya. Althea, huwag ka na sanang gumawa ng eksena. Para rin ito sa katahimikan ng bahay. Nanatiling nakatayo si Althea, ang kanyang braso ay tila naging manhid sa sakit ng pagkakahablot ng matanda. Tiningnan niya ang kanyang pulso na ngayon ay may mapulang bakas ng marahas na pagkakatanggal ng alahas. Sa halip na sumigaw o lumaban, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Sa kanyang isipan, ang bawat hapdi ay isang karagdagang dahilan upang tapusin ang palabas na ito sa lalong madaling panahon. Heto, Hija, isuot mo ito. Ang masayang wika ni Celestina habang inilalagay ang bracelet sa nanginginig na kamay ni Selene. Ito ang tunay na nagmamay-ari ng gintong ito, isang babaeng may kakayahang magbigay ng bunga. Salamat po, Mami. Ang sagot ni Celine, sadyang ginamit ang tawag na dapat ay para lamang kay Althea. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hangaan ang kumikinang na alahas habang ang kanyang mga mata ay nanunuya kay Althea. Bagay na bagay po sa akin. Di ba, Rafael? Isang matinding panginginig ang gumapang sa lalamunan ni Althea, ngunit pinalitan niya ito ng isang malalim na paghinga. Lumapit siya kay Celine at inayos ang pagkakalagay ng bracelet sa pulso nito. Isang kilos na tila pagpaparaya, ngunit may kasamang lihim na babala. Ingatan mo iyan, Celine. Ang bulong ni Althea sa tenga ng dalaga. Ang alahas na yan ay may kasamang bigat ng kasaysayan ng pamilya Enriquez. Siguraduhin mong kaya mong dalhin ang bawat sumpa na kalakip nito kapag nalaman ng lahat ang katotohanan. Napatigil si Selene, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Ngunit agad ding bumalik ang kanyang kumpiyansa nang yakapin siya ni Rafael mula sa likod. Nang gabing iyon, may ginanap na isang maliit na pagtitipon sa mansyon. Inimbita ni Doña Celestina ang ilang malalapit na kaibigan sa alta sosyedad upang ipakilala si Selene bilang espesyal na katuwang ni Rafael. Sa bawat pakikipag-usap ni Celestina, ipinagmamalaki niya ang milagro ng pagbubuntis ni Celine habang si Althea ay pinagmumukhang isang katulong na tagapag-asikaso ng mga bisita. Althea, pakidala naman ng dagdag na alak sa pool area. Ang utos ni Celestina sa harap ng mga panauhin. Medyo mabagal ka na talagang kumilos, dinala na siguro ng depresyon mo. Ngumiti si Althea ng banayad sa mga bisita na ang ilan ay tumingin sa kanya ng may awa. Habang ang iba naman ay may halong pangungutya. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa ng kanyang apron. Isang text message mula sa kanyang private investigator. Attorney Althea, nakita na namin ang medical records sa Spain. Si Emilia ay hindi isang doktor. Siya ang babaeng binayaran ni Doña Celestina para maging egg donor 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit may mas malaki pang diskubre. Ang sperm donor na ginamit para sa procedure ay hindi si Rafael. Napatigil ang mundo ni Althea sa gitna ng pasilyo. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang magsanib. Kung hindi si Rafael ang sperm donor at alam ni Celestina na baog ang kanyang anak, ano ang tunay na layunin ng matanda sa lahat ng fertility procedures na ginagawa nila sa ibang bansa? At sino ang tunay na amang hinahanap nila? Lumingon si Althea sa direksyon ng pool area kung saan masayang nagtatawanan sina Rafael, Celine at Celestina. Ang bracelet na suot ni Celine ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila isang mantsa sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe kay Attorney Isandro. Ihanda ang warrant para sa accounting audit. At Isandro, pakihanap kung nasaan ang isang lalaking nagngangalang Mateo sa records ng pamilya Enriquez. May nararamdaman akong mas madilim pang sikreto sa likod ng bracelet na yan. Isang biglang tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa labas, kasunod ang hiyaw ni Celine.
Mabilis na tumakbo si Althea patungo sa pool area at doon ay nakita niya ang isang tagpong magpapabago sa lahat. Ano ang nangyari kay Celine sa gitna ng kasiyahan? At sino ang misteryosong lalaki na biglang sumulpot sa gate ng mansyon na may mukhang kamukhang kamukha ni Rafael ngunit may mga matang puno ng puot? Sino ka? Bakit mo kamukha ang anak ko? Anong kailangan mo sa amin sa gitna ng gabing ito? Ang tinig ni Doña Celestina ay hindi lamang nanginginig sa galit, kundi sa isang matinding takot na tila ngayon lang naramdaman ng lahat sa loob ng mansyon. Ang tunog ng porselanang nagkapiraso sa semento ng pool area ay tuluyang pumatay sa musika ng pagtitipon. Ang mga bisita ay tila mga estatwang hindi makagalaw habang nakatingin sa pintuan ng gate. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakatayo ang isang lalaki na tila isang anino mula sa nakaraan. Suot ang isang kupas na jacket at maong na pantalon. Ang lalaki ay may mukhang halos kapareho ni Rafael, mula sa hugis ng panga hanggang sa pagkakayari ng ilong. Ngunit doon nagtatapos ang pagkakatulad. Habang si Rafael ay may mga matang puno ng pagiging kampante at kayabangan, ang lalaking ito ay may mga matang tila nanggaling sa impyerno, puno ng puot, pagod at isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Mateo. Ang mahinang bulong ni Manang Rosa sa tabi ni Althea. Ang matanda ay biglang nag-antanda ng krus. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa panalangin. Diyos ko, bumalik siya. Ang anak ni Emilia ay bumalik na. Napatitig si Althea kay Manang Rosa. Ang bawat impormasyong nakuha niya mula sa kanyang private investigator ay tila nabuhay sa harap ng kanyang mga mata. Kung si Mateo ay anak ni Emilia, ang egg donor 10 taon na ang nakalilipas, ano ang tunay niyang koneksyon sa pamilya Enriquez? At bakit tila nakakita ng multo si Doña Celestina? Wala akong kailangan sa inyong pera, Celestina. Ang malamig na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Malayo sa boses ni Rafael na laging naghahanap ng pagkilala. Nandito ako para sa katarungan ng aking ina at para bawiin ang bawat bagay na ninakaw niyo sa aming pagkatao. Umalis ka rito. Guard, paalisin ang taong ito. Ang sigaw ni Rafael habang tinutulungan niyang tumayo si Selene na tila nanginginig sa takot sa sahig. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga gwardiya ay tila napatigil din, nalilito sa dalawang mukha na magkamukha na nasa harap nila. Dahan-dahang lumapit si Althea sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Tumingin siya kay Mateo at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita. Ngunit naramdaman ni Althea ang isang kakaibang koneksyon, isang pag-unawa sa pagitan ng dalawang taong parehong naging biktima ng kasakiman ni Doña Celestina. Mateo, tama ba? Ang mahinahong tanong ni Althea na naging dahilan upang mapalingon ang lahat sa kanya. Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo na ngayon. Ang mansyong ito ay puno ng mga saksi. Huwag mong hayaang ang katotohanan ay muling mabulok sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilyang ito. Althea, ano bang ginagawa mo? Pamilya mo kami. Ang pagalit na saway ni Rafael. Pamilya? Ang mapait na tawa ni Althea. Tumingin siya kay Rafael pagkatapos ay sa bracelet na suot ni Celine na ngayon ay may gasgas na dahil sa pagkakadapa nito. Rafael, ang pamilya ay binuo sa katapatan, hindi sa pagbili ng mga buhay at paggawa ng mga pekeng tagapagmana. Ibinaling muli ni Althea ang kanyang tingin kay Mateo. Sabihin mo sa amin, Mateo, sino ka ba talaga sa pamilya Enriquez? Kumuha ng isang lumang litrato si Mateo mula sa kanyang bulsa at itinaas ito upang makita ng lahat. Sa litrato, makikita ang isang batang Doña Celestina na may kalong na 2 sanggol na magkamukhang magkamukha. Isang kambal. 10 taon na ang nakalilipas. Ang aking ina na si Emilia ay hindi lamang naging donor.
Ang simula ni Mateo, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong pool area. Siya ang naging surrogate para sa dalawang bata. Ngunit nang malaman ni Celestina na ang sperm donor ay may problema at ang mga bata ay hindi talaga kayang maging lehitimong Enriquez, ayon sa kanyang pamantayan, kinuha niya ang isa at itinapon ang isa pa sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ibig sabihin, si Rafael at Mateo ay magkapatid, ngunit hindi sila mga Enriquez sa dugo. Sila ay mga batang binuo sa laboratorio upang punan ang kawalan ng kapangyarihan ni Celestina. Kasalanan mo ang lahat ng ito, ang hiyaw ni Celine habang itinuturo si Althea. Gusto mong sirain ang pamilyang ito dahil lang sa inggit mo. Ngunit bago pa makasagot si Selene, isang mabilis na pangyayari ang naganap. Biglang sumakit ang tiyan ni Selene at ang kanyang mukha ay namula sa matinding pighati. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan habang dahan-dahang bumabagsak muli sa semento. Sa puti niyang bestido, isang pamilyar na mantsa ang nagsimulang lumitaw. Ngunit hindi ito sabaw ng sarsa. Ito ay matingkad na pula. Dugo. Ang bata! Rafael, ang bata! Ang sigaw ni Doña Celestina habang tumatakbo patungo sa kanyang paboritong tagapagmana. Napatayo si Althea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Hindi ito awa. Ito ay isang malamig na kumpiyansa. Ano ang tunay na dahilan ng pagdurugo ni Selene? At ano ang nakatagong pakay ni Mateo sa pagbunyag ng lihim ng kambal sa gitna ng pagtitipon? Kasalanan mo ito. Pinatay mo ang apo ko. Ikaw na baog ka. Hindi mo matanggap na may ibang babaeng magbibigay ng dangal sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa sterile at malamig na hallway ng ospital. Tila isang lason na kumakalat sa bawat sulok ng puting paligid. Habang ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling itulak ang stretcher ni Celine patungo sa emergency room, hinarap ng matanda si Althea. Dinuro-duro niya ang manugang sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang ang mga mata ay puno ng matinding pagnanais na sirain ang dangal ni Althea. Si Althea ay nakatayo lamang sa isang gilid. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa ng tuyong dugo mula sa pagtulong niya kay Celine kanina sa sasakyan. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, si Althea pa rin ang unang tumawag ng ambulansya. Siya pa rin ang kumuha ng malinis na tela upang pigilan ang pagdurugo ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ngunit sa paningin ng mga Enriquez, siya ang kontrabida. Siya ang mamatay tao. Honey, bakit mo ba kasi kailangang dalhin ang taong iyon sa party? Alam mong masilan ang lagay ni Celine. Ang dagdag ni Rafael na tila isang asong sunod-sunuran sa kanyang ina. Nakahawak siya sa braso ni Celestina habang ang kanyang tingin kay Althea ay puno ng panghuhusga at paninisi. Isang matalim na sakit ang gumapang sa lalamunan ni Althea. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isampal sa kanila ang katotohanang si Rafael mismo ang baog at ang apo na ipinaglalaban nila ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang puso ay tila isang vovon na piraso ng salamin na unti-unting nadudurog sa bawat salitang ibinabato sa kanya. Nadama niya ang matinding pag-iisa sa gitna ng hallway na yon. Isang asawang tapat na itinuturing na basura ng sarili niyang pamilya. Mag-usap tayo sa legal na paraan, Althea. Kapag nawala ang anak ni Celine, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ang huling banta ni Celestina bago ito humarap sa pintuan ng ER. Sa sandaling iyon, lumapit si Manang Rosa at iniabot kay Althea ang isang baso ng tubig. Ang mainit at magaspang na kamay ng matanda ay humawak sa malamig na palad ni Althea. Isang maliit at tahimik na sandali ng kalinga na siyang tanging nagpapanatili sa katinoan ng abogado. Uminom ka muna, anak. Ang katotohanan ay hindi kailanman nalulunod
sa ingay ng mga sinungaling, ang mahinang bulong ni Manang Rosa. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang OIBGYN, isang matandang doktor na may seryosong mukha. Agad siyang pinalibutan ni na Celestina at Rafael. "Doktor, kumusta ang apo ko? Maililigtas pa ba ang bata?" Ang mabilis na tanong ni Celestina. Tumingin ang doktor kay Althea na siyang nakatala bilang legal na asawa at siyang may-ari ng premium health card na ginamit para sa admisyon ni Celine. "Maaari ko bang makausap ang pamilya sa loob ng aking opisina?" Sa loob ng maliit na silid, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Tumingin ang doktor sa medical records ni Celine at pagkatapos ay sa mga Enriquez. "Kailangan nating maging tapat sa isa't isa," ang simula ng doktor. "Ang pasyente ay nakaranas ng matinding hemorrhaging, ngunit sa aming pagsusuri at ultrasound, mayroong malaking discrepancy. Ayon sa inyo, si Miss Celine ay 3 buwang buntis, ngunit ang kanyang uterus ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng isang normal na gestational sac na tumutugma sa panahong iyon." Nanlaki ang mga mata ni Rafael. "Anong ibig niyong sabihin, Doc? Nakita ko ang pregnancy test niya." Ang pregnancy test ay maaaring makuha sa iba't ibang paraan, o kaya naman ay dulot ng hormonal injections. Ang paliwanag ng doktor habang nakatingin ng diretso kay Althea. Ang mas nakakagulat ay ang mga lumabas na tissue sa kanya. Hindi ito mula sa isang fetus. Ito ay resulta ng isang pseudocysis o kaya naman ay isang sinadyang pagpapakita ng sintomas ng pagbubuntis sa tulong ng mga ilegal na gamot upang magmukhang nagdadalang tao ang pasyente. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Celine ay hindi kailanman nabuntis. Ang lahat ng pagsusuka, ang paglaki ng tiyan, at ang pagdurugo kanina ay isang planadong dula-dulaan upang pilitin si Althea na umalis sa eksena. Dahan-dahang tumayo si Althea. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na upang manginig si Rafael. Lumingon siya kay Doña Celestina na ngayon ay tila nawalan ng dila. "Ito ba ang tagapagmana na ipinagpalit niyo sa akin, Mama?" Ang mahinahong tanong ni Althea, ngunit ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa matanda. Ang isang huwad na bata para sa isang huwad na pamilya. Hindi ito maaari. Niloko tayo ng babaeng iyon." Ang hiyaw ni Celestina habang pilit na itinatago ang sariling kahihiyan. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, isang nurse ang pumasok at may iniabot na isang maliit na bag kay Althea. "Ma'am, ito po ang mga gamit na nakuha namin sa bulsa ni Miss Celine bago siya isalang sa procedure." Sa loob ng maliit na plastic bag, nakita ni Althea ang isang pamilyar na vial ng gamot at isang papel na may sulat kamay. Ang nakasulat doon ay hindi lamang listahan ng mga gamot para magmukhang buntis. Ito ay isang bank transfer slip mula sa isang account na matagal nang binabantayan ni Althea. Napatigil ang paghinga ni Althea nang makita ang pangalan ng nagpadala ng pera kay Celine upang gawin ang pekeng pagbubuntis na ito. Hindi ito si Rafael, hindi rin si Doña Celestina. Sino ang lihim na nagpopondo sa kasinungalingan ni Celine upang wasakin ang pamilya Enriquez mula sa loob? At ano ang gagawin ni Althea ngayong alam niyang may mas malaki pang kaaway na nakatago sa likod ng bawat anino sa kanyang buhay? Wala ka ng lugar sa gabing ito, Althea. Ang isang basyong baso ay dapat nang itapon bago pa makasugat ng iba. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka palabas ng hotel na ito. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang matalas na labaha na humiwa sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo ang matanda sa gitna ng kumpol ng mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Suot ang kanyang kulay asul na terno na tila nababalot ng mga brilyanteng kasing lamig ng kanyang puso. Sa kanyang tabi, si Rafael ay nakatayo ng tuwid. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mamahaling tuxedo habang si Celine na milagrong nakabangon agad mula sa ospital
ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang itim na belo na tila nagdadalamhati sa nawalang anak. Si Althea ay nakatayo sa tapat nila, suot ang isang itim na silk power suit na lalong nagpadunong sa kanyang tindig. Sa gitna ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan, nanatili siyang tahimik. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, isang kilos na tila paghahanda para sa isang giyera. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang pait ng bawat taon na nagsilbi siyang taming ng pamilyang ito. Bawat sampal, bawat lait, at bawat gabing iniyakan niya ang kanyang kawalan ng halaga sa paningin nila ay tila nagtipon-tipon upang maging isang malakas na bagyo sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag sumabog ang kanyang puot sa maling paraan. Ang bawat tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Tila ba siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa loob ng ballroom na yon? Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara ng katahimikan, may isang apoy na nagsisimulang tumupok sa lahat ng kanyang takot. Ang gabing ito ay para sa ika-70 anibersaryo ng Enriquez Holdings. Althea, hindi ito para sa isang asawang wala ng silbi, kundi ang magdala ng malas sa kumpanya. Ang dagdag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagtataksil. Go home, let us fix the mess you started. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hindi siya lumingon. Sa halip ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa kabaong ng mga Enriquez. Nang marating niya ang gitna ng entablado, kinuha niya ang mikropono mula sa podium. Ang tunog ng kanyang paghinga ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na upang mapatahimik ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, ang simula ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag, malamig, at may awtoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Narito tayo upang ipagdiwang ang 7 dekada ng tagumpay. Ngunit ang bawat imperyo ay may mga lihim na nakatago sa ilalim ng pundasyon nito. At ngayong gabi, ang mga lihim na yon ay hindi na mananatiling nakabaon. Lumingon si Althea kay Attorney Isandro na nakatayo sa control booth. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Althea na dapat ay magpapalabas ng kasaysayan ng pamilya Enriquez ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng tagumpay ang lumitaw, kundi ang mga bank statements, mga lihim na kontrata, at ang mga ebidensya ng malversation na ginawa ni Rafael sa loob ng 3 taon. Ang bulong-bulungan sa buong ballroom ay tila isang malakas na buzzing ng mga insekto. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Rafael naman ay tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa malaking halaga ng pera na inilipat niya sa account ni Selene mula sa pondo ng mga empleyado. Ito ang katotohanan sa likod ng kumpanyang ipinagmamalaki niyo, ang patuloy ni Althea, habang ang bawat salita ay tila isang latigo na tumatama sa kanyang asawa. At narito rin ang huling piraso ng katotohanan. Rafael, ang lahat ng dokumentong pinirmahan mo noong gabi ng ating dinner ay hindi paglilipat ng aking lupa sa iyong kumpanya. Iyon ay ang pagpapatibay ng shadow clause, isang kasunduan na dahil sa napatunayang pagtataksil at pagnanakaw mo sa kumpanya, ang lahat ng iyong share, pati na ang mansyon at ang bawat sentimong nasa iyong pangalan ay automatikong nailipat na sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga panga ng mga panauhin ay tila nalaglag sa gulat. Si Althea, ang babaeng itinuring nilang baog at pabigat, ay ngayon ang opisyal na may-ari ng lahat ng mayroon sila. Dahan-dahang bumaba si Althea sa entablado at lumapit kay Rafael. Kinuha niya ang baso ng champagne mula sa kamay ng asawa at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa sahig
Sa tapat mismo ng mga paa ni Rafael, sabi mo kanina, ang isang basyong baso ay dapat nang itapon bago pa makasugat ng iba ang bulong ni Althea nang may matalim na ngiti. Tama ka, Rafael. At sa gabing ito, kayong dalawa ng iyong ina ang basyong baso na itatapon ko sa basurahan ng kasaysayan. Sino ang makapagsasabi na ang pinakatahimik na boses ang siyang sisira sa pinakamalakas na pader? At sa gitna ng tagumpay ni Althea, handa na ba siya para sa huling hirit ni Doña Celestina na maaring magwasak hindi lamang sa kumpanya, kundi sa kanyang huling pag-asa sa pag-ibig? Hindi ito maaari. Magnanakaw ka, Althea. Isang hamak na tagapayo ka lang na pinulot namin sa putikan. Paano mo nagawang nakawan ang pamilyang nagpakain sa'yo? Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tila isang hayop na nasugatan at pilit na lumalaban sa kanyang huling hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga dokumentong nakapaskil sa malaking screen. Ang kanyang marangyang asul na terno ay tila naging isang mabigat na pasanin at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan sa harap ng lahat ng mga panauhing kanina lamang ay kanyang pinagyayabangan. Si Althea ay nanatiling nakatayo sa tabi ng podium. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa ng yelo. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang alaala noong unang taon ng kanyang kasal, noong ang tanging hiling niya ay ang matanggap ng matanda. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa pag-ayos ng mga buwis ng pamilya habang si Celestina ay abala sa panglalait sa kanyang pinagmulan. Ang kabalintunaan ng sandaling ito ay tila isang mapait na gamot. Ang taong nagligtas sa kanilang yaman sa loob ng maraming taon ay siya ring tinatawag nilang magnanakaw, ngayong binabawi na niya ang kanyang sariling dangal. Ang init dito, di ba? Ani Luciana, hinahaplos ang lantad niyang tiyan. Kaya siguro hindi na tumatagal si Baste sa bahay na to. Nakakasuffocate. Tumingin si Karina, malamig at walang emosyon. Ang maruming hangin, laging nakakahanap ng labasan, Luciana. Pero tandaan mo, kahit gaano kalayo ang lipad ng langaw, sa basura pa rin ang balik. Mama, hindi ko kayo ninakawan. Binabawi ko lang ang lahat ng ipinuhunan ko sa pamilyang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang mahinahong sagot ni Althea na sadyang pinalakas ang boses upang marinig ng lahat. Ang mansyon, ang mga shares sa kumpanya, pati na ang bawat alahas na suot nyo ngayon. Lahat iyan ay nakapangalan sa aking personal na trust fund bilang collateral sa mga utang na si Rafael mismo ang lumikha. Biglang lumuhod si Rafael sa harap ni Althea, isang kilos na nagpasinghap sa lahat ng mga panauhin. Ang CEO, na dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ay ngayon ay mukhang isang basang sisiyo. Honey, please, huwag mong gawin ito. Maayos natin ito. 'Di ba? Mahal kita, Althea. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ni Celine. Huwag mong bawiin ang lahat. Saan kami pupunta? Tumingin si Althea sa kanyang asawa nang may halong pandidiri at awa. Ang bawat salita ng pagmamakaawa ni Rafael ay tila isang lason na lalong nagpapadumi sa kanyang alaala ng kanilang pagsasama. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa podium ay tila isang huling tuldok sa kanilang kasaysayan. Ang katahimikan sa ballroom ay biglang nabasag nang bumukas ang malalaking pinto ng hotel. Hindi ito ang mga waiter o ang mga karagdagang bisita. Ang mga anino ng mga kalalakihang nakauniporme ay nagsimulang pumasok. Ang paglalaro ng pula at asul na ilaw mula sa labas ng gusali ay tumatama sa mga dambuhalang bintana. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Mr. Rafael Enriquez, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong malversation of funds at grand fraud. Ang wika ng isang opisyal habang lumalapit sa gitna ng ballroom.
Ang tunog ng pagkalansing ng bakal na posas ay umalingaw sa buong paligid. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Althea pagkatapos ng lahat ng kanyang tiniis. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Rafael, lumitaw ang isang pamilyar na bulto mula sa dilim ng pasilyo. Si Mateo. Ang kanyang mukha, na kamukhang kamukha ni Rafael, ay puno ng isang malagim na tagumpay. Lumapit siya kay Doña Celestina at may iniabot na isang luma at kupas na dokumento. Hindi lang yaman ang kinuha ni Althea sa inyo, Celestina. Ang malamig na sabi ni Mateo. Ang pangalang Enriquez na ipinagmamalaki nyo? Narito ang tunay na birth certificate ng aking ina. Ang tatay ni Rafael, ang asawa mo, ay hindi ang tunay na tagapagmana ng korporasyong ito. Ang buong pundasyon ng inyong dangal ay binuo sa isang malaking pagnanakaw ng pagkakakilanlan 3 dekada na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila sumasabog sa kanyang harap. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa pangalang Enriquez ay para lamang sa isang pamilyang binuo sa isang malaking kasinungalingan mula pa sa simula. Bakit kailangang maging ganito kalalim ang lason sa dugo ng mga taong itinuring niyang pamilya? At ngayong gumuho na ang kaharian ng mga Enriquez, sino ang tunay na mananatiling nakatayo sa gitna ng mga abo ng nakaraan? Diyos na ang bahala sa paniningil sa kasamaan mo, Althea. Isinusumpa ko, hindi ka magiging masaya sa pagkuha ng lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Wala kang utang na loob. Ang hiyaw ni Doña Celestina ay tila isang desperadong tili ng isang reynang nawalan ng trono. Nakaluhod siya ngayon sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mamahaling terno ay may bahid na ng dumi at alak. Habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, ang mga panauhing kanina lamang ay nakikipagngis-ngisan sa kanya ay unti-unti nang lumalayo, tila mga daga na iniiwan ang isang lumulubog na barko. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, pilit na ginagamit ang pangalan ng Diyos at ang konsepto ng utang na loob upang takpan ang kanyang sariling mga kasalanan. Si Althea ay nakatayo sa tapat niya. Ang kanyang anino ay mahabang nakadagan sa matanda. Sa kanyang puso, wala na siyang maramdamang galit. Tanging isang malalim at malamig na pagod. Naalala niya ang bawat gabi na lumuhod siya sa harap ng altar sa bahay na ito, humihingi ng gabay kung paano magiging sapat para sa pamilyang ito. Ngayon, sa pagkakita niya kay Celestina sa sahig, na-realize niya na hinding-hindi siya magiging sapat dahil ang mga taong ito ay mga hungkag na sisidlan na walang alam kundi kumitil ng buhay ng iba. Naramdaman ni Althea ang tuyot na lamig sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Celine na kasalukuyang nakakubli sa likod ng isang mesa, nanginginig sa takot habang nakatingin sa mga pulis. Hindi nagsalita si Althea. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng dalaga at dahan-dahang tinanggal ang pulseras de heredera mula sa pulso nito. Ang bawat brilyante ng bracelet ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila nanunuya sa huwad na pangarap ni Celine. Ang gintong ito ay simbolo ng katapatan, hindi ng pagnanakaw, ang mahinahong bulong ni Althea habang tinititigan ng bracelet. Hindi ka karapat-dapat dito, Celine, at lalong hindi karapat-dapat ang pamilyang ito sa bawat sentimong pinaghirapan ko. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Rafael na kasalukuyang isinasakay na sa sasakyan ng pulis sa labas ng hotel. Ang kanyang asawa ay lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagsisisi. Pilit na binibigkas ang kanyang pangalan sa likod ng salamin ng sasakyan. Ngunit para kay Althea, ang taong iyon ay isa ng estranghero. Ang lalaking minahal niya ay matagal nang namatay, kasabay ng mga kasinungalingang itinanim nito sa kanilang pagsasama. Isandro, pakitapos na ang lahat ng turnover papers, ang utos ni Althea sa kanyang abogado nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Ibigay mo ang nararapat na separation pay sa lahat ng empleyadong naging biktima ng pagnanakaw ni Rafael. Ang mansyon, ihanda mo ang dokumento para sa pagbebenta nito.
Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa lupang iyon. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa exit ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 5 taon niyang dinala. Sa tapat ng pinto, nakatayo si Mateo. Ang lalaking ito na naging susi sa pagguho ng mga Enriquez ay tumango sa kanya ng may paggalang. Salamat, Althea. Nabigyan mo ng katahimikan ng aking ina, ang sabi ni Mateo. Ginawa ko ito para sa sarili ko, Mateo. Dahil pagod na akong maging biktima sa isang kwentong hindi naman ako ang may akda. Ang sagot ni Althea bago siya tuluyang lumabas ng hotel. Ang hanging gabi ay dumampi sa kanyang mukha, malamig at sariwa. Sa parking lot, naghihintay si Manang Rosa. Yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga personal na gamit ni Althea, ang mga tanging bagay na hindi galing sa yaman ng mga Enriquez. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ng kanyang anak-anakan. Saan tayo pupunta, anak? Ang tanong ni Manang Rosa. Tumingin si Althea sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila unti-unting naglalaho. Isang payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Malayo rito, Manang. Doon sa lugar kung saan ang bawat hininga ay akin lamang at ang bawat bukas ay hindi na kailangang bayaran ng aking dangal, ang tugon ni Althea. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Manila Hotel, nakita ni Althea sa side mirror ang huling anino ng mansyon ng mga Enriquez. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang mga tuhod na dati ay nakaluhod sa pagsunod ay ngayon ay matatag na humahakbang patungo sa kalayaan. Sapat na ba ang pagkawala ng lahat upang mabayaran ang 5 taong pagdurusa? At ano ang naghihintay kay Althea sa dulo ng kalsada kung saan ang tanging dala niya ay ang kanyang sariling pangalan? 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang Imperyong Enriquez, ngunit sa dalampasigan ng El Nido, Palawan, tila ang bawat oras ay humihinto sa gitna ng asul na karagatan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay hindi na nagdadala ng ingay ng galit o pighati. Sa halip, ito ay tila isang banayad na kanta na naghuhugas sa mga bakas ng nakaraan sa buhanginan. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat paggising. Sa isang maliit na puting gusaling nakaharap sa dagat, nakasulat ang pangalang Liwanag, Legal and Healing Center. Dito, si Althea ay hindi na ang abogadong nakasuot ng mamahaling suit na tila nakakasakal. Ngayon, suot niya ang isang malambot na bestidong lino. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng hangin at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng laso ng kawalang katiyakan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, tila isang lupang muling tinubuan ng mga bulaklak matapos ang isang mahabang tagtuyot. Sa loob ng kanyang opisina, isang babaeng may bitbit na bata ang kasalukuyang nakaupo sa tapat niya. Ang babae ay umiiyak, ang kanyang mga mata ay puno ng takot dahil sa pananakot ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Althea, hinawakan ang kamay ng babae, at sa isang kilos na puno ng kalinga, inabutan niya ito ng baso ng tubig. Huwag kang matakot, ang mahinahong sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nandito ako. Hindi mo kailangang paliitin ang iyong sarili upang magkasya sa mundo ng isang taong hindi marunong rumespeto sa iyong halaga. Malalampasan natin ito. Sa labas, sa isang maliit na kubo, abala si Manang Rosa sa paghahanda ng arroz caldo. Ang amoy ng luya at bawang ay humahalo sa alat ng dagat, nagbibigay ng pakiramdam ng tunay na tahanan. Ang matanda ay madalas ngumiti ngayon, malayo sa mga araw na kailangan niyang magbulong ng mga panalangin sa madidilim na pasilyo ng mansyon. Para sa kanila, ang bawat subo ng pagkain
ay hindi na lasang pagtitiis, kundi lasa ng tunay na kalayaan. Minsan, sa mga gabing napakatahimik, nababalitaan ni Althea ang nangyayari sa Maynila mula kay Attorney Isandro. Si Rafael ay kasalukuyang nasa loob ng kulungan, binubuno ang parusa para sa kanyang mga kasalanan. Si Doña Celestina naman ay naninirahan na sa isang maliit at lumang apartment, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki, habang pilit na binabayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang huwad na anak. Si Celine ay naglaho na parang bula matapos mabulgar ang kanyang kasinungalingan. Bit-bit ang kahihiyang hinding-hindi na mabubura. Napatawad na ba sila ni Althea? Sa kanyang puso, ang sagot ay hindi isang mabilis na oo. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang huwag nang hayaang ang kanilang mga anino ay magdikta sa kanyang bukas. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong sumisira sa kanya. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang sariling kapayapaan. Nakamit na ba niya ang katahimikan? Oo, ang katahimikang ito ay hindi nanggaling sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa katotohanang nakatayo siya ngayon sa sarili niyang mga paa. Ang bawat desisyong ginagawa niya ay hindi na para sa timyan, hiya, o para sa pagkilala ng ibang tao, kundi para sa kanyang sariling kaligayahan. Ang liwanag ay hindi lamang isang opisina. Ito ang kanyang paraan upang ipasa ang sulong ng pag-asa sa iba pang mga babaeng naliligaw sa dilim ng maling pag-ibig. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagsasakripisyo ay may hangganan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya kayang bumangon at lumakad palayo sa mga taong hindi siya kayang pahalagahan. Ang bawat sugat ay maaaring maging peklat, ngunit ang peklat na yon ay hindi tanda ng kapangitan, kundi tanda ng isang mandirigmang nagtagumpay. Sa paglubog ng araw sa Palawan, lumabas si Althea at tumayo sa dalampasigan. Hinayaan niyang abutin ng tubig dagat ang kanyang mga paa. Wala siyang suot na ginto, walang brilyanteng kumikinang, ngunit sa ilalim ng kulay kahel na langit, ang kanyang buong pagkatao ay nagniningning. Tumingala siya sa malawak na kalawakan at huminga ng malalim. Sa wakas, ang kwento ni Althea Monteverde ay hindi na isang trahedya. Ito ay isa ng awit ng muling pagsilang.